Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay naririto, nagkakatipon sa pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Lalong-lalo na ang biyaya ng ating buhay at bitbit sa ating mga puso ang ating mga kahilingan na ating nais idulog sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. Kaya mga kapatid, atin ding isinasama ang lahat ng kahilingan ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng mga social media platforms ng Pambansang Dambana. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang tumutulong para sa atin, sa paraang di makagagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinatawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una ay ang Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, o poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag pabayaan na maghambog at malugod na sabihing nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita poon, aawitang poong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, patuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga-saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga-saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng mga propeta, at kayo na may pinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may mahuhuli na mauuna at may nauunang mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules at magandang good morning po sa ating lahat. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon, lalong-lalo na ang ating Ebanghelyo, ay nagpapakita sa atin at nananawagan sa atin na ating tahakin, ating pasukin ang makipot na pinto ng ating pananampalataya. Merong isang estudyante na kagagraduate lang niya sa kolehiyo at siya ay kukuha ng board exam. So pumunta siya sa lahat ng mga simbahan na kanyang narinig na marami ang pumupunta dito at pumapasa. Nakarating pa siya hanggang dito sa Padre Pio. Taga Maynila siya. Kumuha siya ng board exam. Bagsak. Kumuha uli siya, take 2. Bagsak. Nung ipangatlo na, lumapit siya sa Panginoon at galit na galit siya.
No? Sabi niya, Lord, bakit ganon? Bakit nagdadasal naman ako sa iyo? Sinabi ko sa iyo, maliwanag na sabi ko sa iyo, no? Na papasahin mo ko sa exam. Lord, pangalawang take ko na, hindi pa ako pumapasa. Maya-maya may boses siyang narinig. Anak, narinig ko ang iyong panalangin. Ngayon, tatanungin kita, nag-aral ka ba ng mabuti? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? Sabi pa nga sa English, do your best and God will do the rest. Hindi po pwedeng papatay-patay na lang tayo. No? Meron tayong biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang ito ay ating pagyamanin, upang ito ay ating gamitin sa paglilingkod, sa pagmamahal sa ating kapwa. At ang lahat ay pupunan niya basta gawin natin ang nararapat nating gawin. Mga kapatid, ganyan tayo minsan o madalas sa ating paghingi sa Panginoon. Gusto nating makamit ang biyaya, pero ayaw nating gumawa ng hakbang. Gusto nating gumaan ang ating buhay, pero ayaw naman nating dumaan sa makipot na pinto ng pagtitiis at pananampalataya. Kung titingnan natin, mga kapatid, ang ating lipunan ngayon, marami sa atin ang pagod na. Araw-araw, laban para mabuhay. May mga magulang na halos wala ng tulog. May mga manggagawang maliit pa rin ang sweldo. May mga estudyanteng patuloy na nagsisikap kahit kulang sa kagamitan. Kaya madalas, mga kapatid, naririnig natin ang mga, Panginoon, bakit ang hirap ng buhay? At tila sinagot tayo ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Hindi lang tila, sinagot tayo ng Panginoon sa ebanghelyo natin ngayon. Ano ang sabi niya? Pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ano nga ba ang makipot na pintuang ito, mga kapatid? Ito ay larawan ng daan ng ating pananampalataya. Hindi ito katulad ng daan ng aliw, ng pera, o ng kaginhawahan na maluwag, ngunit papunta sa kapahamakan. Ang daang ito ay daan ng pagsunod, daan ng pagtitiis, at daan ng pagmamahal. Hindi madaling daan. Makipot kasi kailangang bitawan natin ang mga bagay na nagpapabigat sa atin. Kung minsan, ang drama pa natin sa buhay, pasan ko ang daigdig. Sino ba ang nagsabi sa iyong pasanin mo? Kaya lang, takot tayong mawalan, kaya lahat ay inaangkin natin. Kaya lumalaki, kaya hindi tayo makapasok sa makipot na pintuan. Ang mga ito ay ang ating kayabangan, ang ating kasalanan, katulad ng inggit. No? Sinasabi nga, pag inggit, pikit. Ang ating galit, ang kawalan natin ng tiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, maraming ayaw pumasok sa makipot na pintuang ito. Kasi mas madali ang maluwang na daan na ino-offer ng ating mundo. Ngunit ang Panginoon ay nangungusap din sa pamamagitan ni San Pablo sa ating unang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Hindi po tayo nag-iisa sa pagdaan sa makipot na pintuan. Kapag hindi na natin alam kung paano manalangin, ang Espiritu Santo mismo ang dumaraing para sa atin
sa harapan ng Diyos. Ito ang ganda ng ating pananampalataya. Hindi po tayo lumalakad ng mag-isa sa mundong ito. Isipin natin mga kapatid, sa bawat sakripisyo ng mga magulang, sa bawat kabataang tapat sa kabila ng mga tukso ng mundo, sa bawat taong patuloy na gumagawa ng mabuti kahit ito ay salungat sa gusto ng karamihan. Dahil naroon ang Diyos, dumadaing kasama natin, naglalakbay kasama natin. Kaya mga kapatid, ang ating mga pagbasa ay merong 3 paanyaya sa atin sa araw na ito. Una, pumasok sa makipot na pinto ng katapatan. Piliin ang tama kahit mahirap. Iwasan ang pandaraya kahit uso. At magpatawad kahit mahirap. Maging tapat sa ating mga asawa, sa ating trabaho, at higit sa lahat, maging tapat sa Diyos. Mga kapatid, ang gantimpala ng makipot na daan ay hindi agarang ginhawa, kundi kapayapaan ng puso. Ikalawa, manatili tayong manalangin. Kapag pagod na po tayo, kapag parang walang sagot ang Diyos, alalahanin natin ang sinabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa harap ng ating Ama sa langit. Kaya tuwing tila wala ng lakas, sabihin natin, Espiritu Santo, tulungan mo akong manatiling tapat. Ikatlo, maglakbay kasama ang kapwa. Ano nga ang sabi sa kanta? With just one hand, we can travel far together. Hawak kamay tayong maglakbay sa buhay na ito. Ang makipot na pinto ay hindi para sa nag-iisa. Ang kaligtasan ay biyaya para sa mga marunong magmahal, marunong makipagkapwa-tao, at marunong tumulong ng totoo. Ang pamilya na nagmamahalan, ang komunidad na nagkakaisa, sila ang tunay na nakapapasok sa pintuan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi gantimpala para sa mga magagaling, kundi ito ay biyaya para sa tapat at mapagkumbaba. Ang makipot na pintuan ni Kristo ay hindi hadlang upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Bagkus, ito ay isang paanyaya sa mas malalim na pananampalataya, matatag na pag-asa at pag-ibig na hindi sumusuko. Kaya tanungin natin ang ating sarili sa araw na ito. Saang bahagi ba ng buhay ko na naririnig ko ang tawag ng Diyos na pumasok sa makipot na pintuan? At kapag napapagod ka, tandaan mo ang kwento natin kanina. Hindi sapat ang dasal na walang gawa. Kung gusto mong pumasok sa pintuan ng langit, tumaya ka sa pananampalataya. Magsigasig ka sa iyong pananampalataya. Sapagkat sa dulo ng makipot na daan, ang naghihintay sa atin ay hindi hirap, kundi ang bisig ng ating Panginoon na nagsasabi sa atin, "Anak, tuloy ka sa aking tahanan." Mga kapatid, ito ang ating samot dalangin sa ating pagpapatuloy sa ating banal na pagdiriwang. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Amin natin
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na isisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng kapayapaan at pag-ibig sa inyong puso at may ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na November 23, 2025, ika-1 ng hapon, ay gaganapin dito sa pambansang Dambana ang Archdiocesan First Holy Communion and Confirmation ng mga kapatid nating PWD o Persons with Disabilities. Para po sa inyong mga nagnanais makiisa sa nasabing mga pagdiriwang, mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa ating opisina para sa mga detalye. Ikalima, malugod namin kayong inaanyayahan na saksihan ang isasagawang Festival of Saints sa pangunguna ng ating Ministry for the Youth sa darating na October 31, araw ng Biyernes, sa ganap ni ka-6 ng umaga. Ito ay dadaluhan ng mga kinatawan mula sa ating mga barangay na nakabihis tulad ng mga santo. Halina't saksihan ang gawaing ito at ating tularan ang halimbawa ng mga banal. Ika-6, ngayong Sabado, unang araw ng Nobyembre ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.